Yes! Kumusta mga ka-Gym 5? Welcome na naman sa ating panibagong usapan ngayong araw. Ayan, na balitaan ba natin? Meron ba kayong nabalitaan na dumalo sa NBI o nag-attend or pumunta sa NBI si VP Sara? Matapos pinuspond ang hearing ng Quadcom sa isang pagkakataon na naman, kahapon ng press conference na ginawa ng House of Representatives, ay sinabi nito na nag-giveaway o mano ang House of Representatives, especially ang Quadcom hearing, ang joint public hearing ng Quadcom, ay hindi muna itinuloy ngayong araw para lang makadalo at makapunta si VP Sara, makaharap at haharap sa National Bureau of Investigation or NBI matapos sinapwe na ito, no? Dahil sabi ng mga mambabatas dahil mas importante itong pagharap niya doon sa NBI kasi ito ay merong kaugnayan sa security, no, ng ating presidente, no, ang administration ito ni President Marcos, lalong-lalo na may kaugnayan doon sa sinabi ni VP Sara nung online press briefing ito, no? So ngayon iwan ko lang, no, kung umatin ba ito or hindi. Ngunit meron yung ibinigay na statement, no, at reaksyon si Senator Bato de la Rosa o Kuljan na karapatan niya, no, ang humarap sa NBI, pero ayun nga, no, kung ating titingnan, wala pa namang kaso ang NBI, di ba, para sa kanya. Pero meron ng mga ilang nagparating or nagpaabot ng mga komento ukol sa pahayag ni VP Sara nung naging nagpaabot ito ng patungkol doon sa hindi magandang pandinig ang ating naririnig, no? Hindi magandang usapin, lalong-lalo na yung pahayag na kung saan ay merong umanong banta at pagbabanta. Yun yung nagiging pananaw, no? At reaksyon ng ilan sa mga mambabatas. So insulto ito umano na hindi pagdalo or pag-attend. Kung hindi man, no, iwan natin, baka biglang sisipot yan doon kasi hindi naman natin hawak yung oras ni VP Sara. Malay natin, no, dadalo siya at may paliwanag kung ano man yung dapat. Talaga naman, no, talaga magulo. Sinabi na ni Marcos, kung di ako nagkakamili, meron dyan, meron siniwalat na meron umanong text message itong si Marcos, President Marcos, na para sa mga mababatas na wag na lang munang maghain ng kung anumang reklamo or maghain ng kung anumang impeachment laban kay VP Sara. At hindi ito nakakatulong. Kung totoo man ito, guys, ay ba iba maganda? Kung totoo man ito, ba maganda ito? Hayaan na lang natin na darating yung eleksyon. Gawin nyo kung ano ang dapat. Kung di kailangan, kung naaayon sa batas na tapyasan, bawasan yung budget kasi kung nawala na kayo ng tiwala kay VP Presidente, karapatan nyo yan, no? Hindi rin naman umasa si VP Sara para sa kanyang 2.3 something billion na proposed budget. Kung ganon, maaari rin, pero kung sa tingin rin ng Kamara, sa tingin ng mga mambabatas, kailangan talagang mapatalsik ito through impeachment complaint laban kay VP Sara. Wala rin tayong magagawa kasi karapatan din nila yan. Gaya ng mga ginagawa nila dyan ngayon na hearing ng Senado at kung ng lower house, upper house, in aid of legislation, meron din silang karapatan. Although medyo humahaba-haba, no? Mahaba-habang usapin at umabot na sa hanggang ngayon, lalo na mayroon pang Quadcom, di ba? Mas lalong nagpapatagal at pati sila gusto na rin tapusin, no? At ang karamihan ay gusto na rin matapos para mapunta na doon sa proper forum, mapunta na doon sa korte kung mayroon mang mga recommendation for filing sa kung ano namang mga kaso na maaaring isampa at makagawa ng iba't ibang mga precautionary measures or batas para hindi na maulit itong mga pangyayaring ito. Confidential fund lang naman ang isa sa mga dahilan
no? Confidential fund, hindi maayos ang liquidation, merong mga resource person na merong mga pera na ini-encash, merong mga pera guys na mula sa Office of the Vice President na kung saan ay andyan, no? Kaya involved dito, kaya kung ano man, no? Marami ng pagkakataon na ay parating na ang mga usapin dito. Kung di sa tingin niyo ay hindi kumbinsido na sa mga sagot, yun nga, meron tayong husgado, no? Meron tayong korte at ang atin ay makausad sa iba pang mga usapin. At alam natin din na itong House of Representatives nito gustong-gusto na rin matapos. Ngunit meron lang talagang mas kailangan pa. Iwan at titingnan natin kung kailan at hanggang ano ang magiging epekto nito pagdating sa susunod na mga araw, no? Kasi wala rin naman tayong hawak na tayo ay makikisali sa kanilang investigasyon. Ngunit isa lang ang atin na yung mga natuklasan nila dyan ngayon, sapat na para may parating sa taong bayan na maniwala o hindi, no? Ang importante, merong iparating sa taong bayan kung ano ang mga pangyayari ngayon dyan sa Kongreso, no? Yan, sayang naman yung sipag at suporta na taong bayan sa mga sa mga yan, no? At saludo po tayo sa ginawang investigation na yan. Ngayon, umabot na sa mga ganito. Baka bukas o makalawa magiging meron na namang Quadcom, no, hearing pamatapos baka na naman sabihin din ni BP Sara na mayroong pupunta sana ako diyan sa NBI bukas, tapos meron kasing schedule na hearing ang na naman ang Quadcom, kaya saka na baka mag-cancel naman or mag-postpone na naman itong Quadcom hearing na ito kasi dadalo na naman si BP Sara. Nako. Sana naman na hindi. Kasi kung gagawin niya yon, talagang halata na rin ng taong bayan ang pag-iwas niya dito. At alam naman natin na hindi niya kayang iwasan yan. At alam rin naman natin na haharapin niya yan, no? Gaya ng pagharap niya. Ito nga, yung mga resource person lang ang tinatanong, dumalo pa nga siya at nagbibigay ng suporta, lalong-lalo na ngayon na siya mismo yung mayroong dapat ipaliwanag doon sa NBI at kung ano man, no? Abogado naman siya. At halos lahat ng mga ito ay mayroong kinalaman sa kanilang trabaho. Kaya ang lahat ng ito sana naman ay magiging maayos at magiging planchado pagdating ng panahon at magiging smooth, lalong-lalo na parating na ang eleksyon, guys. Naku po talaga naman. Parating na eleksyon. Alam natin na walang kinalaman sa eleksyon yung Office of the Vice President at the Office of the President nitong eleksyon kasi hindi sila kasali dito, pero meron talaga silang mga manok dyan. Merong mga preparations, especially 2024. At yun na, di ba marami ng mga supporters ni VP Sara ngayon dyan? Di ba? Nung una, naging 100, 200 yung report, 300, 400. Iwan ko lang kung hanggang ilan na yung mga yan ngayon. No? Isa lang ating napakinggan at nakikita sa balita ng television, guys, yung pag-alma, pag-react ng mga supporters ni VP Sara na ayaw magpatuha ng video, ayaw magpa-interview. Naku po, mali kayo po dyan. Para sa akin, depende sa inyo na yan. Pero dapat, no? Kung ako ang nandyan, dapat magpapa-interview ako. Dapat lahat ng kamera, sige, itutok nyo sa akin. Para malaman ng taong bayan, malaman ng mga nandyan, kumakalaba at andyan, hindi sumusuporta kay BP Sara na talagang handito kami. Handa naming ipaglaban si Inday sa kalagitnaan ng investigasyon ng confidential fund na yan. Handa kaming handa kaming dito matutulog ng ilang gabi para lang maipakita at para malaman din ni BP Sara kung gaano karami kayo. Kung malaman din ni BP Sara na nandyan kayo at sino-sino kayong mga kayo. Diba? At sino-sino ang mga nandyan. Dapat para ihayag nyo ang inyong sarili. Hindi yung nakita natin talagang wag kayo dito kasi kumikita kayo. Hindi, trabaho naman yan. Trabaho ng media yan. At wala kaming pakialam kung ano ang ginagawa nyo dyan. No? Ang nire-report lang ng media, ba? At maganda nga yung tinatanong kayo kung ano yung mga pakay nyo, opinion at reaksyon ninyo. Kailangan din para marinig din ng buong katauhan. Kahit iba't iba ang mga reaksyon, iba't iba ang komento, iba't iba ang ating paninindigan, iba't iba ang mga sinusuportahan, no?
regardless of yung tinatawag nating kung ano man ang political color dito, kulay ng politika, iba't ibang supporters, iba't ibang mga talagang sinusuportahan bawat election. Ngunit itong usapin na ito, andyan na kayo no? Hindi rin naman natin masisisi kung ako lang, no? Yung sinabi ko kanina pa, kung ako. Pero kayo ang nandyan. So, hindi rin natin kayo masisisi kung ano yung inyong pananaw, yung inyong reaction, kung ano yung inyong opinion. Dahil opinion nyo po yan, good luck po sa inyo, sa mga supporters na nandyan para kay VP Sara. Good luck po. At sana naman ay maging maayos itong lahat para tayo ay mapayapa. No? Mga politiko ito, pagdating ng panahon, walang permanent friendships ang politika. Kung kalaban kayo ngayon, pagdating ng panahon, magkakampi. Subok na natin yan. Magkakalaban niyang mga yan sa politika. Pero pagdating sa labas, magkakaibigan yan. Sa karamihan, ito, hindi ko masasabi ito, pero tao lang tayo. Kaya walang permanenteng kakampi at kalaban pagdating sa politika. Ang mga taong bayan, ang mga supporters, minsan sila yung mga naiipit. Minsan magkasama, ito tingnan natin, di ba? Ito na lang, hindi na tayo lalayo. Ito senaryo na ito. Di ba sa nagdaang eleksyon, magkakasama itong dalawa, unity team na ito, Marcos at Duterte. Kaya nga nanalo, ang lakas-lakas nanalo Di naman lahat supporters yan ni Marcos. Di naman lahat din yan supporters ni Duterte. Nagkakaisa para sa taong bayan, nagkakaisa ang karamihan sa mga Pilipino at nanalo. Di ba? Sino ba? Malalakas din yung iba, di ba? Malalakas din yung iba. Ngayon, nagkawatak-watak dahil sa usapin diyan na hanggang ngayon ay umabot sa Kongreso. Yun ang sinasabi ko, walang permanent o walang permanente na kaibigan o kung ano man pagdating sa politika. Pero sa labas maaaring i-extend nila yan pag nagkikita yung mga yan. Di natin alam, wala tayo, di ba? Magiging sa labas, magiging kaibigan yan. Pero sa loob, dahil sa trabaho, pag trabaho, walang kaibigan. Pero sa labas, siyempre magkakakilala tayo, hindi natin maiiwasan. Baka malay natin, nagkakamayan pa yung mga yan. Kung hindi man, di ba? Kahit kunting, respeto sa bawat isa, di ba? So ito ang pinaka-importante sa lahat, ang respeto lang. Kahit sa trabaho, pagbabangayan tayo, pero pagdating sa labas, wala. Mananatili ang respeto sa bawat isa, magiging mapayapa ang Pilipinas. Hindi na natin sinasabing, hindi na nare-respetuhan yung mga yan kasi alam natin na dahil sa trabaho nila. Pero ang paalala natin, yun yung pinaka-importante, lalong-lalo na sa mga supporters na yan. Kailangan pa rin natin i-extend ang ating respeto sa bawat isa. Kahit kaninong supporters yan dahil sa bansang Pilipinas. Iakay natin sila patungo sa magandang relasyon. Kasi kung magbabangayan yan at magpapadala ang mga supporters na kopo, hindi maganda ang epekto. Okay? So sana maging maayos, maplansya ko ito. Susunod na mga araw, abangan natin kung ano pang mga karagdagang mga pangyayari hanggang sa muli. Ito po ang G5 TV. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.